Magandang hapon po muli sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Nawa sa hapon pong ito tayo ay mapagpala ng kanyang mga salita at tayo muli ay mapalakas sa pamamagitan nito. Ako po ay naniniwala na hindi ho lahat ng mga lingkod ng Diyos, hindi lahat ng mga Kristiyano ay nandoon na sa tinatawag na lupang pangako ng ating Panginoon, in which they are enjoying the blessings of the Lord na kanya pong ipinangako. At ako rin po ay naniniwala that there are still believers of the Lord. At malamang meron pang mga lingkod ng ating Panginoon na alipin pa rin sa Ehipto. Alipin ng ilang mga bagay na hindi nila maiwan-iwanan sa kanilang mga buhay. At ito po yung ilang mga bagay na nakakalungkot po para sa ating mga lingkod ng ating Panginoon. At ako rin po ay naniniwala na mas marami pa rin yung mga lingkod ng Diyos, mas marami pa rin ng mga Kristiyano ang nakakaranas ng mga pagsubok doon sa ilang, na kung saan kinakailangan nilang daanan mula ho sa Egypt, papunta ho sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. At ito po yung nais ko kong pag-aralan sa ngayon, the wilderness experience. Now, the objective of this teaching is for us to be taught as believers as the leaders of the church to pass through testings and trials to be able for us to enter the promised land. Napakahirap po minsan tanggapin sa buhay po natin na bakit kailangan ko pang maranasan ang mga pagsubok sa buhay. Gayong pwede naman na outright ay maranasan ko na yung biyaya at pagpapala ng ating Panginoon na kanyang ipinangako. Lalong-lalo na yung maranasan, yung magagandang bagay, yung kayamanan doon ho sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. But this is the experience in which every believer ay kinakailangan pong madaanan. So sa ngayon po ay basahin po natin yung aklat ng Exodus chapter 15 verse 22 hanggang verse 27. Ang sabi po dito, "Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea, and they moved out into the desert of Shur. They traveled in this desert for 3 days without finding any water. When they came to the oasis of Mara, the water was too bitter to drink. So they called the place Mara, which means bitter. Then the people complained and turned against Moses. 'What are we going to drink?' they demanded. So Moses cried out to the Lord for help, and the Lord showed him a piece of gold. Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. It was there at Mara that the Lord set before them the following decree as a standard to test their faithfulness to him. He said, 'If you will listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, obeying the commands, and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you.' After leaving Mara, the Israelites traveled on to the oasis of Elim, where they found 12 springs and 70 palm trees. They camped there beside the water." Manalangin po muna tayo. Aming Ama, sa muli, sa hapon po ito kami ay lumalapit po sa inyo. Lubos po ang aming pasasalamat sapagkat napakabuti po ninyo sa buhay namin. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga mabibigat na bagay o pangyayari sa buhay namin, kami, Panginoon, ay nananatiling matatag sa inyong harapan. Hindi dahil sa kung ano meron kami, kundi dahil sa iyo, Diyos. At salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat sa ganitong mga pagkakataon, patuloy pa po ninyo kaming pinatatatag, patuloy po ninyo kaming pinalalakas, at patuloy na binibigyan ng kakayanan upang mapagtagumpayan ang lahat ng hamon sa aming buhay. Kung kaya muli po sa hapon pong ito, pagpalain niyo po kami at tulungan na matanggap namin ang iyong mga salita at ma-embrace namin ang katotohanan na kung saan kinakailangan pa naming pagdaanan ang ilang mga bagay na bagamat ayaw namin, O Diyos, ngunit ito ay makakatulong upang patuloy pa kaming tumatag sa inyo, Panginoon. Salamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ipagpatuloy po natin. After
crossing the Red Sea on the dry ground, the whole congregation of Israel turns into a joyous celebration, enjoying the mighty deliverance of our God. So, ito pong mga Israelita, alam niyo po, nung sila ho ay dineliver ng ating Panginoon sa pangunguna ho ni Moses, mula ho sa pagkaalipin doon sa Egypt, at sila ho ay nakalampas na, at nakalaya na mula sa pagiging alipin. Sila ho ay sobrang natuwa, sobrang saya. Kumbaga sila pa ay nag-celebrate para ho ipagsaya, ipagbunyi ang kanilang pagiging malaya mula ho sa pagkaalipin sa Egypt. But this people of God, the Israelite, they did not realize that it is the start of their walk with God in the wilderness. So akala nila tapos na yung kanilang paghihirap, akala nila sila ay totally malaya na at magagawa na nila kung ano yung kanilang gusto, in which ganun nga yung kanilang ginawa. But they will be passing through God's testings and trials to prepare them to enter into the promised land. So, in order for them to enter into the promised land, they need to experience this so-called wilderness experience. Kailangan ho nila itong maranasan. At maging sa buhay po natin, kailangan din po natin itong maranasan. Hindi ho natin mapapatunayan na tayo ho ay nagtagumpay sa ating buhay kung hindi ho natin nalampasan ang mga pagsubok sa ating buhay. Because wilderness experience is the way of God's molding His people. It's God's way of bringing His people into obedience to His words. And it's God's way of implanting faith and dependence on Him. So dito ho, yung karanasan doon ho sa ilang ay kapamaraanan ng Diyos upang tayo ho ay Kanyang maisaayos. Upang tayo ho ay Kanyang mahubog ng tama. At ito rin po yung kapamaraanan ng ating Panginoon upang dalhin tayo sa tamang pagsunod sa Kanya pong mga salita. Sapagkat sa pamamagitan po ng mga kinakaharap po natin, natututo nating balikan ang salita ng ating Panginoon. At doon po ay nabibigyan tayo ng kalakasan na sundin kung anuman ang ninanais ng ating Panginoon mula po sa Kanyang salita. At dito rin, nai-establish, napapatatag ang ating pananampalataya sa Kanya at natututo po tayo na magdepende sa ating Panginoon. Now, there are experiencing na kung saan kinakailangan ho na maranasan ng bawat isa sa atin. Just like this people of God sa Israel. Now, after crossing the Red Sea, after crossing the sea and going to the dry land, sila ho ngayon ay nasa ilang na. At ano ho ba ang mga karanasan nila? Yun ho yung atin pong pag-uusapan. Ano ba yung ang kanilang kailangan na pagdaanan upang sila ay makarating, o bago sila makarating doon sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. Now, isa-isahin ho natin yung ilang mga lugar na kinakailangan po nilang pagdaanan. Ang sabi po dito in verse 22, Then Moses lead the people of Israel away from the Red Sea, and they move out into the desert of Shur. They traveled in this desert for 3 days without finding any water. When they came to the oasis of Mara, the water was too bitter to drink. So they called the place Mara, which means bitter. Then the people complained in turn against Moses. What are we going to drink? Alam niyo ho, pagkatapos na sila ay magtagumpay na makatakas doon ho sa pagkakaalipin sa Egypt, at sila ngayon ay nasa wilderness na, ito yung isang lugar na kinakailangan ho muna nilang daanan at hindi ito pwedeng lampasan, ang lugar ng Mara. At ito yung tinatawag nating the Mara experience. Ano ba ang naranasan ng mga Israelita nung sila ho ay nasa Mara? At ano ba ang ibig sabihin ng lugar na to? So, this place is called the place of bitterness. Mara is the place of bitterness. Lugar na kung saan mapait. At sila ho, mapait din po ang kanilang karanasan doon.
Dahil sa loob ng 3 araw na sila ay naglakbay, hindi ho sila nakasumpong ng tubig upang meron silang mainom. At sila ho ay nananalangin, nananalig, na pagdating nila sa isang lugar, sila mapapawi ho ang kanilang kauhawan sa pamamagitan ho ng tubig. Ngaya lang, nung sila po ay nakarating na dito sa lugar ng Mara, yung lugar pong yun ay hindi nila kayang inumin yung tubig sapagkat ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, ito daw po ay napakapait. But God, katulad ho ng mga Israelita, God will surely bring us to Mara, the place of bitterness, to check our hearts. Alam niyo mga kapatid, kinakailangan ho na maranasan nitong mga Israelita, madaanan nila yung lugar ng Mara, which is called the place of bitterness, nang sa ganon yung kanilang mga puso ay kanila din pong ma-check. At kinakailangan i-check ng ating Panginoon. And when we pass through this experience, mga kapatid, ang malungkot, tayo ho ay nagtatanong sa ating Panginoon, Lord, bakit kinakailangan kong maranasan ito? Bakit kinakailangan ko pa na napagtagumpayan ang ganitong klase ng bagay para masabi na ako ay matatag sa aking pananampalataya? Mga kapatid, experience has much louder voice than the so-called theory or theology. Kailangan mo nating makaranas ng ilang mga bagay na ninanais ng Diyos na maranasan natin. Excuse me po. Hindi po pwede na basta-basta na lang tayo makalampas doon sa ganitong klase ng mga lugar at masasabi na tayo ho ay nagtagumpay sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon kung hindi natin naranasan ang kapaitan sa buhay. Alam niyo mga kapatid, marami tayong mga karanasan na kung mapupwede pa ay wag na lang ho nating alalahanin. Wag na lang nating balikan. Wag na lang ho nating isipin. Pero habang ito ho ay inaalala natin, habang ito po ay binabalikan po natin, doon ho natin mas nakikita kung gaano kabuti ang ating Panginoon at kung papaano binago ng Diyos ang ating puso, kung papaano isinaayos ng ating Panginoon. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ngayon ay naririto sa ating kinalalagyan. Mga kapatid, this place is a place in which God used to check our heart. Kinakailangan na maranasan ito. Kaya kung sino man sa ngayon, mga kapatid, ang mayroong mga mapapait na karanasan, at naniniwala ako, mga kapatid, na hindi tayo mananatili doon. Tayo ay aalis, mapagtatagumpayan natin ang lugar na yon, ang mga karanasan na yon, at tayo ay dadalhin ng Panginoon sa lugar na kung saan gusto niyang pagdalhan sa atin upang tayo ay mas lalong tumatag, maging mas matibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Now, Mara is not only a place of bitterness, but Mara is also the place of heart exposure. Kaya nga ang sabi ko kanina, it is the place in which God is going to check our hearts. Our heart will be exposed dito ho sa lugar na to. At ganun ho ang ginawa ng ating Panginoon sa mga Israelita. In Exodus chapter 14, verse 31, ang sabi po dito, when the people of Israel saw the mighty power that the Lord had unleashed against the Egyptians, they were filled with awe before him. They put their faith in the Lord and in his servant Moses. Alam niyo mga kapatid, ang sabi po dito, nang makita ng mga Israelita yung kapangyarihan ng ating Panginoon na kanyang pinakawalan laban sa mga Ehipsyo, ang sabi ho dito, sila ho ay namangha. At hindi lamang ho sila namangha, mga kapatid. Sila ay natutunan po nilang manalig sa ating Panginoon at natutunan ho nilang magtiwala kay Moses. So ito ho yung sinasabi ng ating talata. Alam niyo mga kapatid, minsan ganon din ho tayo. Kapag mayroong kapangyarihan, kapag mayroong napakagandang bagay na ginawa ang ating Panginoon, mas kumakapit tayo sa Kanya, mas
tumatatag ang ating pananampalataya. Kaya lang mga kapatid, hindi ho nakasalalay sa ganung mga bagay lang na tayo dapat ay kumakapit sa ating pananampalataya sa ating Panginoon at maging sa lingkod ng ating Panginoon. Kasi kung kilala ho natin ang lubusan ng ating Panginoon, minsan ho, o kadalasan sa ating buhay, ginagamit ng ating Panginoon ang hindi magagandang bagay upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kakayanan upang tayo ay pagtagumpayin sa ganitong klase ng mga karanasan. So itong mga Israelita, ang sabi po dito, nang makita ho nila yung kapangyarihan ng ating Panginoon na kanya pong pinakawalan laban ho sa mga Ehipsyo, natutunan po nila na manalig sa ating Diyos na buhay. Hindi lamang ho sila basta namangha, kundi natutunan ho nilang ilagay ang kanilang pananampalataya sa atin pong Panginoon. At nagawa din po nila na manalig at sumunod kay Moses. In Exodus chapter 15 verse 20, isa pang karanasan. Ang sabi po dito, then Miriam the prophet, Aaron's sister, took a tambourine and led the women as they played their tambourines in dance. And Miriam sang this song, "Sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. He has hurled both horse and rider into the sea." Ano ho ba ang makikita natin mula ho sa talatang ito? Ang sabi ho dito mga kapatid, nung ang mga Israelita ay makalaya mula sa pagkaalipin, sila ho ay nagtagumpay sa pamamagitan ho ng kapangyarihan ng ating Panginoon na kanya pong ipinakita sa kanila. Tinupok ho nila at tinalo ho ng ating Panginoon ang mga Ehipsyo. Ang sabi ho dito, nagsaya ang kapatid ni Aaron. Nagsaya ang kapatid ni Moses na si Miriam. At siya ho ay kumuha ng tamborin at pinangunahan ang lahat ng kababaihan sa Israel. At sila ho ay nagtugtog nito at sila ho ay nagsayaw. Sila ho ay nag-celebrate ng katagumpayan. Sobrang kagalakan, sobrang saya na kanila pong naranasan dahil ho sila ngayon ay malaya na. Hindi na ho sila ngayon alipin ng mga Israelita. And Miriam was able to sing this song, "Sing to the Lord, for he has triumphed gloriously." Ito yung tinatawag nating victory song. Alam niyo mga kapatid, minsan ganun din ho tayo, no? Natutuwa tayo sa sobrang kagalakan natin dahil sa mga magagandang bagay na ginawa ng ating Panginoon. Ay nagagawa ho natin na magpuri sa ating Panginoon. Nagagawa ho natin na sumamba sa ating Panginoon. Nagagawa natin na magsayaw, mag-indak at tumugtog para ho sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa katagumpayan na kanyang ibinigay para sa bawat isa. But we need to understand mga kapatid, hindi ho nagtatapos doon. Ang sabi ho dito, Mara is the place of heart exposure. At dito, pinakita, in-expose ng ating Panginoon yung puso ng mga Israelita nung sila ay dalhin ng ating Panginoon dito sa lugar ng Mara. Our hearts is the culmination of all life experiences. Mga kapatid, tandaan ho natin that the only one who can truly satisfy our heart is the one who made it. And it is God. Maaring tayo ho ay nagsasaya dahil sa mga magagandang karanasan na atin pong nararanasan. Tayo ho ay pinagtagumpay ng ating Panginoon. Ngunit kadalasan ho, tayo ho ay, ang ating pong puso ay apektado ng mga pangyayari sa labas. So apektado ho tayo ng environment mga kapatid. But ang sabi ko nga po kanina, ang nag-iisa na pwede makapag-satisfy sa puso ng bawat isa sa atin ay kung sino ho ang nagbigay nito sa atin. And that is the Lord. That is Christ. Wala hong iba. Ang sabi ho dito sa atin pong reference passage in verse 24, "Then the people complained in turn against Moses."
excuse me po. Alam niyo mga kapatid, kanina sa chapter 14, ano ang sabi doon? Chapter 14 verse 31. Ang sabi ho dito, nang makita ho ng mga Israelita ang kapangyarihan ng ating Panginoon, na kanya pong pinakawalan laban ho sa mga Ehipsyo, nagbunyi ang mga Israelita. Sila ho ay namangha at nagawa ho nilang manampalataya sa ating Panginoon. At ito pong si Miriam ho, sa chapter 15, ay nagawa ho niyang kumanta dahil ho sa katagumpayan. Kaya lang nung sila ho ay nakarating na doon sa lugar ng Mara, in which their heart will be exposed, they began to complain, and they turned against Moses. Di ho ba kanina, mga kapatid, natutunan ho nilang manampalataya sa ating Panginoon. Natutunan nilang ilagay ang kanilang pananalig sa ating Diyos at nagtiwala ho sila sa lingkod ng ating Panginoon na si Moses. But in this passage na atin pong binasa, sa atin pong reference passage, ang sabi po dito, when they reached Mara, the people complained and they turned against Moses. What are we going to drink? They demanded. Ano ba ang ating iinumin? Maiinom ba natin ang tubig na kung saan napakapait? So hindi. So sila ho, nagawa ho nila na mag-complain laban sa Diyos at laban kay Moses nung sila ho ay nakarating na sa lugar na yon. God exposed the real intent of the heart of these people. They only trust God and His servant Moses in times of miracles and blessings. Mga kapatid, ganito ho. Alam niyo, minsan nakakalungkot ho. Minsan sa loob ng simbahan, tayo bilang pastor, isa sa mga dilema natin ay yung makita yung ating mga pinangungunahan, yung ating mga pinaglilingkuran na para bang baliwala sa kanila ang kanilang pamumuhay bilang Kristiyano. Yung bang ang salita ng ating Panginoon ay parang optional. It is they who will decide if they want to follow the word of God or not. Minsan malungkot ho ito sa atin. At minsan ho, nakakalungkot din ho isipin that there are believers na kung saan ho ay maging ang pagpunta sa simbahan ay optional na. Pero alam niyo ho mga kapatid, ito ay lagi kong sinasabi, lagi ko pong ito itinuturo sa aming simbahan. If you are a Christian, if you are a believer of the Lord, if you are a follower of the Lord, no one should have to beg you to come to church. Because it is your responsibility to come to church and worship our Lord. Responsibilidad ho ng bawat mananampalataya ng ating Panginoon na pumunta ng bahay-sambahan upang sama-sama na maglingkod sa ating Panginoon. Ito ay isang katuruan, isang utos na iniwana ng ating Panginoon. At yan ho ay makikita natin sa aklat ng Hebrew na hindi natin dapat kaligtaan ang pagtitipon sapagkat sa pamamagitan nito, tayo ho ay napapalakas. Pero mas nakakalungkot mga kapatid, kung ang isang lingkod ng Diyos ang kinakailangan pong i-encourage upang pumunta ng bahay-sambahan. Alam niyo mga kapatid, mayroong isang kwento. Ang sabi ho doon sa kwento, linggo ng umaga, ginigising ng nanay yung kanyang binatang anak. At ang sabi ng nanay, anak, gising na. Tanghali na, kinakailangan nating magsimba. Ang sabi ng anak, ma, pwede po ba na mamaya na lang at inaantok pa ako? Ang sabi ng nanay, nak, kailangan mo nang bumangon. Kailangan nating pumunta ng simbahan ngayon. Kinakailangan nating sumamba sa ating Panginoon. Ang sabi ng anak, nay, pwede ho ba na, kasi ang bigat ng katawan ko, pwede ho ba na kayo na lang muna at hindi na muna ako magsisimba. Ang sabi ng nanay, anak, hindi pwede. Kinakailangan nating pumunta ng bahay-sambahan upang tayo ay manambahan sa ating Panginoon. At ito yung araw na kanyang ibinigay para sa atin. Ang sabi ng anak, kasi parang ang bigat talaga ng kanyang pakiramdam. Wala naman siyang nararamdaman na masama, na sakit, kaya lang parang hirap siyang bumangon. Ang sabi ng anak, nay, pwede ho ba na sa susunod na lang ako at wag na muna? Pinili talaga siya ng kanyang nanay. Anak, hindi talaga pwede. Ang sabi ng anak, o sige nay,
Bigyan niyo ako ng isang matibay na rason kung bakit kinakailangan kong magsimba ngayon. Anak, sabi ng nanay, hindi pwede na hindi ka magsimba sapagkat ikaw ang pastor ng simbahan. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot ho kung ang lingkod ng Diyos ang makaramdam na ng ganito. Nakakalungkot ho kung tayo na nagpapalakas ng mga anak ng ating Panginoon, ng mga ibinigay ng Panginoon sa atin po upang ating alagaan, ay tayo mismo yung sumusuko at tayo mismo yung nagpapakita ng hindi maganda. Alam niyo mga kapatid, mayroong kasabihan, ang sabi ho doon, these people of God, these believers, they imitate our life and not our lectures. Hindi ho yung ating mga itinuturo sa kanila, kundi yung atin pong buhay. Kung ano ang kanilang kadalasang nakikita sa atin, yun din ho ang kadalasang kanilang ipinapamuhay. Mga kapatid, this Mara experience has to be experienced by every believer, especially by the servants of the Lord, in order for their hearts to be exposed. At ganito po yung ginawa ng ating Panginoon sa mga Israelita. Kinakailangan nila itong maranasan. Kasi bago sila nakarating dito, pagkalampas po nila ng dagat, napagtagumpayan ho nila ang pag-cross doon ho sa dagat. Sila ho ay nagbunyi, sila ho ay nagsaya, sila ho ay kumanta, sila ho ay sumamba, sila ho ay nanampalataya sa ating Panginoon, at sila ho ay nanalig maging kay Moses. But when they reached this place, their hearts were exposed when they began to complain against God and against Moses. Dahil lamang ho sa inumin na hindi ho nila mainom-inom. Gayunpaman, mga kapatid, napakahirap nga naman talaga na pagod ka sa paglalakbay. 3 araw kang naglalakbay, wala kang mainom, at ikaw ay nananalangin na sana yung susunod na lugar na mapuntahan ninyo, na marating ninyo, ay meron ng sapat na tubig at masarap na tubig na pwedeng mainom. Pero hindi ganon yung nangyari. So it is the heart, it is the place in which their hearts were exposed. Not only that, Mara is not only the place of bitterness, it is not only the place of heart exposure, but it is also the place of healing. Ito yung lugar na kung saan merong pagpapagaling na ginawa ang ating Panginoon. May paghihilom, may pagsasaayos. Ang sabi dito sa ating reference passage in verse 25. So Moses cried out to the Lord for help, and the Lord showed him a piece of wood. Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. Ano ang sabi doon mga kapatid? Alam nila na yung tubig ay mapait at hindi ho nila mainom. At dahil ho dito, nagreklamo ho yung mga tao kay Moses. At dahil ho dito, dinala din ho ni Moses ang kanilang reklamo sa paanan ng ating Panginoon. At ang sabi ho dito, the Lord showed him a piece of wood. Pinakita ng ating Panginoon ng isang pirasong kahoy. And then Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. So, it is the place of healing. Minsan mga kapatid, yung lugar na ating napuntahan, na parang inaakala nating lugar na wala ng pag-asa, lugar na hindi pwedeng balik-balikan, but it is a place in which God is going to show His power by healing. Dito ho, yung primary na pangangailangan ng mga Israelita ay yung makainom man lang ho sila. At gayon pa man, hindi nila magawang inumin yung tubig dahil sobrang napakapait. At dito ho gumawa ng milagro ang ating Panginoon. At hinilom niya yung tubig. At ito ho ay nagawa ng inumin ng mga Israelita. Sa pangalawang bahagi ho ng verse 26, ang sabi po dito, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Ano ang sabi ho dito mga kapatid? I will not make you suffer any of the diseases
I sent on the Egyptians. It is a place of healing, mga kapatid. God is not going to allow any illness or sicknesses na mangyari o na ma-inflict ho sa mga Israelita. Sa lugar na to, pinatunayan ho ng ating Panginoon na kung ano man ang nararanasan nila, kung ano man ang hindi nila gusto, dahil ho doon sa karanasan na yon, na hindi ho sila nakainom, ang Diyos ho ay gumawa ng paraan para ho sila ay makainom ng tubig at para ho maibsan yung kanilang kauhawan. Mga kapatid, dito ho pinapakita that God, ang Diyos ho, He doesn't change the situation. But God uses situations to change us. Yan ho ang sabi ni yung Gopes. Minsan ho, bagamat dito, nakita ho natin na ang binago ng ating Panginoon ay yung Mara upang magawang inumin ng mga Israelita. Pero alam niyo ho, yung sitwasyon na yun ay ginamit ng ating Panginoon upang mabago tayo. Hindi basta mismo yung sitwasyon ang binago ng ating Panginoon upang yung tao ay mabago din. But kadalasan ho mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang sitwasyon na nararanasan natin, gusto ng Diyos na sa pamamagitan ho nito tayo ho ay mabago. You see, kanina ho mga kapatid, pangalawa, ito yung lugar na kung saan i-expose ang kanilang puso. Makita nila kung ano ang totoong kalagayan ng kanilang puso. Nang sa ganun ito po ay mabago. Maisaayos sa pamamagitan po ng ating Panginoon. At alam din ho nila na ang Diyos lang ang merong kakayanan na baguhin ang sitwasyon ng bawat isa. So, Mara experience, the place of Mara is not only the place of bitterness, it is not only the place of heart exposure, but it is also the place of healing, and it is the place of instruction. Mga kapatid, it is the place of instruction. Dito, makikita natin, ang sabi sa verse 25, sa pangalawang talata ng atin pong reference passage. It was there at Mara that the Lord set before them the following decree as a standard to test their faithfulness to Him. Anong sabi ho dito? It was there at Mara that the Lord set before them the following decree as a standard to test their faithfulness to Him. Doon po sa lugar ng Mara, nag-set ho ng decree ang ating Panginoon as an instruction for all the Israelites upang matutunan nila na sumunod sa ating Panginoon at matutunan nila kung ano ang kanilang dapat gawin sa pamamagitan ng mga instructions ng ating Panginoon. Sa verse 26, ang sabi po dito, He said, "If you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." It is the place of instruction, mga kapatid. It is the place on which God uses to set His decree, to set His standard in order for the Israelites to observe or to follow. Mga kapatid, ang sabi ho dito, kapag pinakinggan ninyo ito, kapag kayo ay sumunod sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon, na kung saan siya ang tama, kapag kayo ay sumunod sa kanyang mga kautusan, ang sabi ho dito, I will not make you suffer any of the diseases that I have sent to the Egyptians. Mga kapatid, bakit ho minsan ay nakakaranas tayo ng mga bagay na hindi man lang natin inaasahan na mangyari? At tayo ho ay nagko-question sa ating Panginoon, Lord, bakit niyo ho hinayaan na ito ay maganap sa amin? Bakit niyo po hinayaan na ito ay mangyari?
Bakit nyo ito pinahintulutan upang kami ay masalantaan ng ganitong klaseng mga sakuna o pangyayari sa buhay? Minsan natanong na rin ho ba natin ang ating sarili before we ask God this kind of questions? O Lord, ako ba ay nakakasunod pa sa iyong mga ipinagagawa sa akin? O ito bang mga nangyayari sa akin ay ito ba yung dahilan, ito ba yung kabayaran ng aking pagsuway sa iyong mga kautusan o Diyos? Excuse me po, ito yung aking problema minsan kapag nag-umpisa na nangati yung aking ilong ay hindi ko na ho maiwasan. Gayon pa man, tuloy ko tayo. Ang sabi ho dito, if you will listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, obeying His commands, and keeping all His decrees. Sabi niya, I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Minsan, mga kapatid, tayo ho ay nagtuturo sa mga taong ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Tayo ho ay nagbibigay ng instruction ho sa kanila. At sa mga instructions na to, sa mga kautusan ng ating Panginoon na atin pong itinuturo sa kanila, minsan hindi rin ho sila gaanong sumusunod. Minsan sila ay nasasaktan, minsan sila ay sumusunod, minsan naman sila ay sumusuway. At minsan may mga taong nagagalit. Pero alam niyo mga kapatid, mayroon akong nabasa, ang sabi ho dito, real preaching will cause the people to either hate their sin or hate the preacher. So yung totoong pagtuturo daw ay magdudulot sa tao upang kamuhian ang kanilang kasalanan o kamuhian ang nagtuturo. Now, depende na ho sa mga tao. Kung ano ho ang kondisyon ng kanilang mga puso, ay yun ang magiging response nila. Pero ang sinasabi ho dito mga kapatid, sa atin pong pinag-aaralan, Mara is a place of instructions. Ito yung lugar na kinakailangang madaanan ng lahat ng anak ng Diyos, maging ng lingkod ng ating Panginoon. Bakit ho? Kasi habang tayo ho ay tumatagal bilang mga Kristiyano, dapat tayo ho ay lumalago. Habang tayo ho ay lalong natututo, lalo ho tayo dapat lumalago. Marami ho kasi, o meron ho kasi mga Kristiyano na habang tumatagal ay palabo ng palabo at kalaunan ho ay naglalaho. Tayo mga lingkod ng ating Panginoon, ang inaasahan ng ating Panginoon sa atin ay tayo ho ay lumago doon sa bagay na gusto ng ating Panginoon para sa atin. Mga kapatid, isang katotohanan na dapat ho nating tanggapin, na kinakailangan ho nating maranasan at daanan ang lugar na to upang tayo ho ay bigyan ng instructions ng ating Panginoon. So it is not only the place of bitterness, it is not only the place of heart exposure, but it is also a place of healing in a place of instruction. God is going to give His decree, God's standard, not our own standard, so that the principles in life that we carry ay mapalitan ng prinsipyo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Ang Diyos ang dapat na susunod. Ang prinsipyo ng ating Panginoon ang dapat na ipinapamuhay ng mga Kristiyano at hindi yung kanyang prinsipyo na dala-dala niya mula ho nang siya ay bata pa. Sapagkat kadalasan, ang prinsipyo ho natin ay taliwas sa prinsipyo ng ating Panginoon. That's why there must be a place of instruction in which God is going to set His decree, God is going to set His standard in order for us to follow and observe the word of the Lord. Amen po. So this is the Mara experience. Mayroon hong pangalawang lugar. Ang sabi ho doon, hindi ho lang sila nanatili doon sa Mara. Pagkalipas ho ng ilang araw, sila ho ay umalis na doon at pumunta sa susunod na lugar sapagkat sila ay patungo sa lugar na ipinangako ng Panginoon para sa kanila. Ang sabi ho dito sa verse 27, after leaving Mara, the Israelites traveled on to the oasis of Elim,
where they found 12 springs and 70 palm trees. They camped there beside the water. Anong sabi dito mga kapatid? After leaving Mara, the Israelites traveled on to the oasis of Elim, where they found 12 springs and 70 palm trees, and they camped there beside the water. After the place of experience in Mara, mayroon mo silang naranasan doon na ilang mga bagay na kung saan hindi nila nagustuhan, pero bagay na nagustuhan din ng pagkatapos ng pangit na nangyari. There is a place called Elim in which they must experience, because this place is the place of refuge. Ang sabi ho dito, after leaving Mara, the Israelites traveled on to the oasis of Elim, where they found 12 springs and 70 palm trees, and they camped there beside the water. It is the place of refuge. Mga kapatid, nakaranas sila ng hindi magaganda sa kanilang paglalakbay. Nakaranas ho sila ng kapaitan sa kanilang paglalakbay. Ngunit hindi ho nagtatapos doon. They need to go on, mga kapatid. Kailangan nila akong magpatuloy. At sa kanilang pagpatuloy, napuntahan nila yung lugar ng Elim, at dito ho sila ay nagkampo. Ang sabi dito, they camped beside the water. At yun ho doon sa Elim. It is the place of refuge. Ang sabi sa chapter 16 verse 1, then the whole community of Israel set out from Elim in Jordan into the wilderness of Sin, between Elim and Mount Sinai. They arrived there on the 15th day of the second month, 1 month after leaving the land of Egypt. Mga kapatid, so dito, after the place of Mara, naglagi sila doon ng ilang araw, tapos naglakbay na sila at sila ay nakarating sa lugar ng Elim, at dito ho, nakaranas ho sila ng tinatawag na pagkalinga ng ating Panginoon, sapagkat ang sabi ho dito, mayroon dong batis, 12 springs and 70 palm trees na kung saan pwede ho silang magpahinga, mga kapatid. Dito ho sa kanila hong paglalakbay, sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. At tayo rin ho, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, maaaring hindi natin alam kung ano ba ang mangyayari sa hinaharap. But if we personally know who holds the future, mga kapatid, we are pretty sure that we have a bright future. Maaaring hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero kung kilala ho natin kung sino ho yung may hawak, ang may control ng ating hinaharap, then tayo ho, mga kapatid, nakasisigurado na magkakaroon tayo ng isang napakagandang hinaharap. This place of refuge is a place especially set by God for them, nang sa ganon, sa kanilang pagod, sa kanilang paglalakbay, kahit papaano, ay makaranas din po sila ng kalinga ng ating Panginoon, ng ginhawa. Alam niyo, mga kapatid, naniniwala ho ako na sa kabila ng mga nararanasan natin ngayon, pandemya, yung iba ho ay hindi makalabas, yung iba ho nahihirapan sa kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. But we need to understand, mga kapatid, that there is still a place of refuge na inihanda ng ating Panginoon para sa atin. Pero alam niyo ba, mga kapatid, in order for us to grow and in order for us to enter into the promised land, hindi ninais ng Diyos na tayo ho ay magtagal dito. Maaring ito kasi ang maging comfort zone ng marami. Pero alam naman natin, mga kapatid, ang totoong katagumpayan, ang totoong victory ay wala ho doon sa comfort zone. Ang victory ay doon ho sa battlefield. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Wilson. Mga kapatid, kinakailangan na magpatuloy. Hindi kinakailangan na tayo ay manatili sa ganitong klaseng lugar at namnamin na lang kung ano yung nais ng ating Panginoon. Gayong alam natin that we are not yet still in the promised land. If you are still in the wilderness, kinakailangan mong maglakbay at nang maglakbay at nang maglakbay upang ikaw ay makarating sa lugar na ipinangako ng ating Panginoon para sa atin. So another place,
After doon sa place ng Elim, here comes the desert of sin. At ito ho ay isang karanasan muli. In chapter 16 verse 2 at verse 3, ang sabi po dito, there too, the whole community of Israel complained about Moses and Aaron. If only the Lord had killed us back in Egypt, they mourned. There we sat around pots filled with meat and ate all the bread we wanted, but now you have brought us into this wilderness to starve us all to death. Alam nyo, ito yung lugar na kung saan nagreklamo rin yung mga Israelita kay Moses at kay Aaron, at sinabi pa nila, alam nyo, kung hinayaan na lang ng Panginoon na kanya kaming patayin doon sa Egypt, parang mas maigi pa. Kasi doon, nakakakain kami ng karne. Nakakakain kami ng tinapay, maayos. Pero ngayon, ang sabi dito, you have brought us into this wilderness to starve us all to death. Dinala mo kami dito upang mamatay sa gutom. Yan ho ang reklamo nila. But you know what? The desert of sin is also a place of food supply. Sila ho ay nakaranas ng gutom. But nung naranasan ho nila ito, at sila ay nagreklamo sa ating Panginoon, dito ipinakita ng ating Panginoon that God is going to provide. And verse 4, ang sabi ho dito, then the Lord said to Moses, look, I am going to rain down food from heaven for you. And each day the people can go out and pick up as much food as they need for that day. I will test them in this to see whether or not they will follow my instructions. On the 6th day they will gather food, and when they prepare it, there will be twice as much as usual. Ano ho ang sabi ng ating Panginoon dito? Sabi dito, ang Diyos ho ay nagpaulan ng pagkain mula ho sa langit. At araw-araw ang mga tao ay kinakailangan lumabas at mamulot na lang ng pagkain na kinakailangan nila for that day. And on the 6th day, ang sabi ho dito, kinakailangan nilang doblehin yung kanilang pupulutin. Bakit? Kasi hindi sila inaalaw na magpulot sa isang kapitong araw sapagkat ito yung araw ng pamamahinga at hindi magpapaulan ng pagkain ang atin pong Panginoon. Ibig sabihin ho dito mga kapatid, ang Diyos ho ay nag-provide ng kanilang pangangailangan. So it is the place of food supply. Mga kapatid, alam nyo, yung ating journey as servants of the Lord, naniniwala po ako na ang Diyos ay patuloy pa rin na nagbibigay ng kanyang supply para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Tayo ho, hindi natin maikakaila kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kung gaano nagpo-provide ang ating Panginoon sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Sa lahat ng gusto natin maranasan. Alam nyo, kadalasan ho, ang Diyos ho ay nagpo-provide. Ang sabi ho dito sa chapter 16 verse 12, I have heard the Israelites complain. Now tell them, in the evening you will have meat to eat, and in the morning you will have all the bread you want. Then you will know that I am the Lord your God. Kanina ho, mga kapatid, doon sa verse 4 at sa verse 5, ang sabi ho dito mga kapatid, ang Diyos ho ay nagpaulan ng pagkain mula ho sa langit. At hindi ho sinabi dito sa talatang ito kung anong klaseng pagkain. Pagdating ho sa verse 12, ang sabi ho dito, in the evening you will have meat to eat, and in the morning you will have all the bread you want. Maaari kasi nagreklamo itong mga Israelita, bakit puro na lang mana, puro na lang tinapay. So sa gabi sila ho ay nakakain din ho ng karne. Ito ho yung lugar na kung saan ang Diyos ho ay nagbigay ng kanilang pangangailangan, particularly ho yung kanilang pagkain. Sa lugar ng disyerto na hindi nila masusumpungan ang tinapay, sa lugar ng disyerto na hindi sila makakahanap ng karne, ang Diyos ho ay nag-provide. Sa lugar ng paghihirap na kung saan inaakala natin na tayo ho ay hindi makakakain ng isang klase ng pagkain na hindi natin iniisip na makakain, ngunit ang Diyos ho ay nagpo-provide. Sa panahon na iniisip ho natin na tayo ay maghihirap dahil ho sa mga pangyayari sa buhay,
dahil ho sa klase ng lugar. Pero ang Diyos ho ay nagpo-provide. Isang bagay na napakabuti mula ho sa ating Panginoon. At yun ho ay isang bagay na hindi ho natin pwedeng tawaran mula ho sa ating Panginoon. So, this desert of sin is not only the place of food supply, but it is also the place of total dependence to God. Ito ho ay lugar na kung saan kinakailangan din ho nila na magdepende ng lubusan sa ating Panginoon sapagkat wala ho silang mapagkukunan. Wala ho silang magagawa, kundi magdepende na lang sa ating Panginoon. Ang sabi ho dito, manna is a clear example of God's enforced dependence, of Israel's enforced dependence on God. They had to rely on Him every day for 40 years just to survive. This is the desert. This is the desert of sin experience. And this desert is the place of total dependence to God because God provides. Ang Diyos ho ay nagbigay ng pangangailangan ng mga Israelita, particularly ho yung kanila pong mga pagkain. Binigay ho ito ng ating Panginoon para sa kanila. In Exodus chapter 16 verse 17, verse 18, ang sabi po dito, so the people of Israel did as they were told. Some gathered a lot, some only a little. Verse 18, but when they measured it out, everyone had just enough. Those who gathered a lot had nothing left over, and those who gathered only a little had enough. Each family had just what it needed. Verse 21. After this, the people gathered the food morning by morning, each family according to its need. And as the sun became hot, the flakes they had not picked up melted and disappeared. Ano ho ang sinasabi ho dito sa talatang ito na atin pong binasa? Ang Diyos ho ay nagbigay ng pangangailangan ho nila, ng pagkain ho nila, at mayroon lang silang kailangang gawin. Ano ho ang kailangan nilang gawin? Kailangan lang nila na mag-ipon ng pagkain, at yung pagkain na kanilang iipunin, pupulutin ay yung sapat lang para sa kanila, yung kakailanganin lang nila. Sapagkat kahit napakarami ng kanilang pagkain according to the passage, pagdating ng oras ay tama din lang naman. Ibig sabihin hindi sobra. At kung kukunti naman yung iyong pupulutin, ang sabi dito, tama din lang naman yung kanilang kinuha para sa kanilang pagkain para sa isang araw. At yung mga natira, mga tinapay, ang sabi dito, flakes, nung ang araw ho ay sumikat na, ito ho ay unti-unti nang natutunaw. Ibig sabihin nun ito mga kapatid, lahat ng mga Israelita ay nakakuha na at bago pa man sumikat ang araw, dapat ang mga Israelita ho ay nakakuha na. Otherwise, wala ho silang mapupulot pa. But I do believe na ang Diyos ho ay hindi niya ito gagawin na hindi lahat ho ay makakain, sapagkat napakabuti ang Diyos. Kung ang tao ho ay natututo na magdepende sa atin pong Panginoon, naniniwala ho ako na ang Diyos ay patuloy na magpuprovide ng kanya pong mga kakailanganin. Sa atin pong pagtatapos mga kapatid, isang paalaala para sa atin that there is no shortcut or diversion going to the promised land. And the same is true with the Christians. The Israelites in their journey to the wilderness have to pass first Mara before any place. Why? Because God has to check the motivation of their hearts. If fear and trust in God still manifest in them. So God had to test them and gave them instructions as they prepared to enter the promised land. The same is true with us Christians. God has to check our hearts. He wants to expose what is in our hearts. Mga kapatid, kailangan din ho natin itong maranasan. Alam niyo minsan, sa panahon ng kahirapan, dito ho na-i-expose ang puso ng maraming mga lingkod ng Diyos. Sa panahon ng pangangailangan, dito ho mas nakikilala ang mga lingkod ng Diyos kung papaano ho sila tumugon sa sitwasyon at sa hamon ng buhay.
Mga kapatid, pinaparanas ito ng ating Panginoon upang tayo ay makita natin sa ating sarili ano ba talaga ang ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon. Life in the wilderness is a discipleship course for every believer and even for the servants of the Lord. So let us not take the shortcut way. Huwag ho natin tatahakin ang diversion, ang shortcut. But let us pass through the wilderness because the instruction of the Lord in the molding of our character is there to be found. Ang instruction ng ating Panginoon ay doon natin masusumpungan sa ilang. Yung pag-mold ng ating pong karakter ay doon din ho natin masusumpungan. Ito ay halimbawa na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang sa kanyang bayan upang matutunan ho nila na magtiwala sa ating Panginoon. At dito ho ipinakita rin ng ating Panginoon sa kanila na kinakailangan nilang magdepende at kailangan na maisaayos ang kanilang puso nang sa ganon sila ho ay makarating sa lugar na ipinangako ng ating Panginoon para sa atin. Mga kapatid, ang pandemya, naniniwala ko ako na magtatapos pa rin. Maaaring sinasabi ng ilan na new normal na, panibagong normal, pero bakit hindi natin sabihin yung salitang back to normal? Yung totoo, yung dati na kung saan tayo po ay malaya na nakakapunta sa ibang lugar upang paglingkuran ng ating Panginoon, bagamat ito ay nagagawa pa rin natin ngayon, kaya lang medyo limitado na. At naniniwala ako na itong pangyayari ay isa sa mga tinatawag nating wilderness experience at kailangan natin itong maranasan. Probably because God wants to check our hearts. Maaring isa ito sa motivation ng ating Panginoon para sa atin. O maaari na para matutunan natin na totally tayo ho ay magdepende sa ating Panginoon. Magdepende ho tayo sa Kanya. Sapagkat dito ipinapakita natin o pinapakita ng Diyos ang Kanyang pagbibigay ng supply sa pangangailangan ng mga Israelita. At naniniwala ko ako mga kapatid, ganon din ang gagawin o maaaring ginagawa ng Diyos para sa Kanyang mga lingkod. Purihin po ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Sa muli, aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sapagkat ang salita mo, O Diyos, ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa amin, nagbibigay ng paalaala upang makita namin ang aming mga sarili at makita namin, O Diyos, kung ano ang iyong ginagawa sa kabila ng mga paghihirap namin pong nararanasan. Salamat sa iyo, O Diyos, sapagkat hindi lang ito nagsisilbing paalaala, kundi kayo, Panginoon, ay nagbibigay ng instructions din sa buhay namin. Ngayon pa man, ito ay isang bagay na ayaw mo na manatili kami dito. Kung kaya ang nais mo, Panginoon, ay kami ay magpatuloy sa aming paglalakbay upang masumpungan at marating mo namin, Panginoon, ang lugar na ipinangako mo para sa amin upang kami ay lubos na magkamit ng totoong kagalakan. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.